what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating YouTube channel. So matagal-tagal na tayong hindi nakapag-content dahil naging abala tayo nito nagdauban, no? Pero ang mahalaga mga master, tayo ay nakapanumbalik at patuloy na mangi-scam dito sa ating channel syempre. At ngayon sa video na to mga master, isa-isay natin yung mga parts and accessories na pinalitan at kinonvert dito sa motorsiklo na to. Since nakabili na kami ng bagong motorsiklo, which is yung TMX 125 Alpha, yun yung kinabit namin dun sa sidecar na ginagamit ngayon namin pang service at pamasada ng aking tatay. At dahil naging bakante na to mga master, naisipan kong i-build at i-restore para kahit pa paano magamit natin siya sa pang-araw-araw. At syempre, pwede na rin natin ipamorma kahit pa paano. At iisa-isay natin mga master, yung mga parts and accessories dito na pinalitan, hindi pinalitan, at kinonvert. So, umpisa na natin agad. Umpisa natin mga master dito sa pinaka-handlebar niya. Una sa lahat, itong pinaka-handlebar niya, ito pa rin yung stock na handlebar. Ang ginawa natin, kiniskis natin ng liha at binaffing natin para kumintab ulit. Sa quick throttle ang ginamit natin ay Domino quick throttle. Class A lang to kaya mumurahin. Sa kanyang brake lever at clutch lever, siya ay pang universal kaya mumurahin lang din yan. Sa pinaka handle grip natin, ang brand ay Daytona. Sa mga kable niya mga master, ang pinalitan lang natin ay itong pinaka brake cable niya at clutch cable. Yung pinaka throttle cable niya at choke cable, yun pa rin yun. Tapos punta naman tayo dito sa pinaka butterfly niya at pinaka T-post niya. So dito sa pinaka butterfly niya mga master, ito pa rin yung original niya. Bali ang ginawa lang natin conversion ay pinalakihan natin yung butas dito para tumagos itong pinaka tubo. Kasi yung pinaka stock nito, yung tornilyo lang mismo yung magkakasya sa butas. Pero para ma-lowered natin ito, pinatagos natin yung tubo. Pagdating sa T-post, ayun pa rin yun. Gayon din sa pinaka frame niya, wala tayong binago doon. Sa pinaka headlight niya mga master, ito pa rin yung pinaka original niya. Tapos nirepaint na lang natin siya para magmukhang bago. Yun nga lang, yung pinaka speedometer niya hindi pa rin gumagana. Pero sa mga susunod na pagkakataon, papaganahin natin yan. Alright. Pagdating sa front suspension nitong motorsiklo na to mga master, ito pa rin yung original. Yun nga lang, may kinonvert tayo. Bali, yung sa original kasi, naka-expose yung pinaka-spring niya. Kumbaga, nasa labas ng pinaka-inner tube. Pero dahil nga kinonvert natin, naganap tayo ng spring na magkakasya dito sa loob. Ang nahanap natin na spring ay yung pang samurai. Kaya kung mapapansin nyo, wala nang spring na naka-expose dito. Kaya ang ginawa natin, tinabas na natin itong mahabang to. Dapat hanggang dito yan Pero dahil nga hindi nakita yung spring, tinabas na natin para magmukhang formado lalo. Pero overall, itong outer tube at inner tube, yan pa rin yung stock ng pang HD3 natin. Dito na tayo sa part ng gulong mga master, no? Unahin natin itong pinaka hub. Ito pa rin yung stock ng ating HD3. Hindi natin siya pinalitan. Bali, nirepaint lang natin siya para maging kaaya-aya pa rin siyang tingnan. Tapos dito sa pinaka rim niya, pinalitan na natin. From 16 diameter, ginawa na nating 17. Kasi mahirap nang hanapan ng gulong yung 16 diameter tsaka sa mga rayos niya. Ang brand netong rim natin ay Creon na may sukat na 1.4. Dito naman sa likod, ganun din, naka-Creon rim din siya na may sukat na 1.4 tapos 17 diameter. Yung sukat ng gulong niya dito sa likod, katulad lang din sa harap, 6080 by 17. Tapos yung pinaka-interior niya ay 2.0. So yan yung magandang combination para sa akin ng gulong. Dahil unang-una sa lahat, may kabigatan ako at the same time, sasakto siya para sa pinaka-build ko. Dito sa pinaka-hub natin mga master, ang ginamit natin ay pang wave para hindi na tayo mahirapan. Bali isang set na siya na pang wave. Dito naman sa swing arm mga master, tayo ay gumamit ng +2 na alloy swing arm. Ang pinaka-brand niya ay Poison. Ayan, budget friendly lang tong brand na to. At ang kagandahan dito, adjustable pa yung pinaka lagayan ng kanyang suspension. Kaya pwede mo siyang ilagay dito kung gusto mo.
Pero sa akin, okay na yan. Sa sprocket set natin mga master, tayo ay kumuha ng 14 by 36 teeth. Since nakasingle naman tayo at magaan naman yung motor, enough na yung 36 teeth para sa atin. Tapos, yung sukat ng kadena niya ay 428 na may haba na 130. Pero yung 130 na yun mga master, marami ng sobra yun. Siguro, kasya na siguro yung 120 dito sa plus 2 natin. Sa rear suspension naman niya mga master, tayo ay gumamit ng Motakin brand. Budget friendly lang to, pero okay naman din yung pinaka-performance ng pinaka-suspension. Ang sukat nito ay 320 mm. Pero depende naman sa inyo yun mga master kung gusto nyong mas mababa or gusto nyong mas mataas. Yung mga parte naman mga master na nirepaint natin ay syempre itong pinakatangke niya, nirepaint natin yan. So ang ginamit nating pintura ay samurai paint. Tapos ang pinaka target color natin dito ay candy red. So kung gusto niyo makuha yung ganitong color variation, i-share ko sa inyo yung combination na ginamit ko dito sa samurai paint. Tapos yung pinaka outer tube ng suspension natin, nirepaint ko din yan. Ginamitan ko nito. Ayan, lalagay ko na sa screen. Tapos yung crankcase, pininturahan din natin. Ito rin yung ginamit ko. Ayan, nabili ko lang sa TikTok. Pagkadating naman dito sa pinakaupuan niya, ito pa rin yung stock na upuan niya. Kaso nga lang ginawa ko ay tinabasan ko at pina-upholstery ko para syempre makatipid tayo dito sa pinakaupuan. So overall mga master, ito na yung pinakabuuan ng ating build. Pero kung mapapansin nyo, marami pa tayong kulang. Yung signal light niya, yung tail light at brake light at marami pang iba. Pero ang mahalaga, gumagana na siya at nagagamit-gamit na natin. Abangan nyo lang sa mga upcoming videos ko yung upgrade natin dito sa HD3. So yun lang, enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.